Hello brothers and sisters in treasure hunting, kumusta kayong lahat ngayon? Sana ay nasa mabuting kalagayan palagi tayo. At ako'y mag-shoutout sa aking mga taga-subaybay sa ating channel. Maraming salamat, at sa iyo na bago pa lamang dito sa aking channel, you are welcome in here. Alright, at medyo maiba tayo ngayon. Meron kasing nagtanong kung ano ba ang mabigat, yung bato ba or diamonds, or yung glass ba or diamonds, at paano malaman kung totoo na diamonds ang ating nakuha, at paano ito i-test sa ating bahay using a simple method. Ating tunghayan dito kung paano gawin ang mga yon. Ang Yamashita treasure ay hindi lamang gold bars at mga ginto at mga alahas, kundi ang Yamashita treasure ay marami din ang kahon-kahon na unprocessed diamonds, meaning yung tinatawag na raw diamonds o yung uncut diamonds, yung hindi pa na-process. Yun ang dinadala ng mga Hapon dito sa Pilipinas noong World War II, at yun din na mga diamonds ang nabaon dito sa Pilipinas. Kaya kung tayo mag-treasure hunting, mag-expect tayo na hindi prosesong diamond or hindi yung diamond na nakikita natin ang ating makikita doon sa ating paghukay. Ang unang tanong, alin ba ang mas mabigat? Ang bato ba or ang diamond? Well, sa karaniwang bato, kumpara sa diamond, ang bato ay mas mabigat yan kaysa diamond, kasi ang bato ay nagsipsip yan ng tubig, at kung nasa river ang bato na yan o sa dagat, yan ay mas mabigat sa diamond. At ang diamond naman ay mas magaan kontra sa crystal, sa glass, or kahit doon sa tinatawag na tawas. At paano naman ang pinakamadaling pag-testing kung ang ating nahukay ay totoong diamonds or crystal lamang ito? Ang pinakamadaling gawin para malaman natin ito na tunay na diamond ay ating itong bugahan ng hininga sa front ng ating bibig. Ilagay natin yung diamonds at bugahan natin yan ng ating hininga, at yung fog, yung fogging, pag diamond walang fog na makita, ngunit kung yan ay glass or crystal lamang, magfa-fog ang hinahawakan mo pag hindi ito diamonds. Meaning, ang diamond ay hindi nag-fog pag atin yan hinihingaan or nag-blow tayo ng mainit galing sa ating bunganga. Okay, ganun ang pag-test ng real diamonds. Other method that you can find in internet is like this. Just look down at the top of the crystal and count the side. Diamonds are cubic. Ang diamonds ay parang pyramid yan. Kung tingnan natin sa side view ay parang pyramid ang itsura niya pag siya ay hindi pa processed. Karamihan dyan ay square yung base at tapered. Ang dulo niyan ay pyramid. Kung tingnan natin yung pyramid sa Egypt, ganon ang itsura ng raw. Karamihan ng raw diamond, hindi naman lahat. At pangalawang method ay scratch natin yan. Pwede sa surface ng glass. Kung yan ay kakagat sa glass, hindi mag-slide, yan ay diamond. Kasi ang diamond ay glass cutter yan. Pangalawang method na makikita natin sa internet ay ikiskis natin sa tinatawag na corundum. Ang corundum ay isang crystal type na bato, pero wala naman tayong corundum. Pwedeng carborundum na lang. Pag hindi yun na napudpud sa carborundum, kasi yung carborundum ay yun ay hasaan ng mga itak natin. Kaya kung hindi napudpud yung kanto ng crystal or ng diamond doon sa carborundum, meaning totoong diamond yan, kasi ang diamond ay stone cutter din yan. Sa tunnel, yung tunnel boring machine, ang mga dulo noon ay mayroong mga diamonds. Yun ay magkakat ng mga bato pag gumagawa ng tunnel doon sa labas.
Pangatlong method naman ay bibili na lang tayo ng diamond tester. Merong mabibili niyan sa online, sa Lazada or even sa Amazons ay meron yan yung diamond tester at madali lang. I-detect lang natin using sa diamond tester at magbabasa na yun. Meron siyang reading doon kung siya ay diamond or hindi. Other sure method sa pagkilatis kung diamond yung ating nahukay doon sa ating treasure tunnel ay tingnan kung merong nakadikit na mga kimberlite pipes. Yung kimberlite pipes, yun ay mga bato na galing sa magma ng volcano. Yung parang itim na bato. Kung nakadikit yun doon sa crystal or sa diamond, malaking possibility na totoong diamonds pag meron yung bato na yun na tinatawag na kimberlite pipes na galing na bato sa magma ng mga volcano na sumasabog. At pwede rin gamitan natin yan ng microscope or yung tinatawag na loop, yung ginagamit sa relo pag repair. Yan ay mag-magnify ng times 10 at tingnan yung edges ng crystal or ng diamond. Kung mayroon siyang parang mga triangle na sharp edges na itsurang triangle, yan ay tunay na diamonds. And lastly, para talaga makasigurado ay punta tayo sa professionals for evaluation. Kung sa gold pa yan, yan ay iasay. Doon sa jewelry store, marunong sila tumingin kung totoong diamond yan kasi naka-trained yung mga tauhan ng jewelry store or ng pawn shop at meron din silang kagamitan or gadget para mag-detect kung ito ay diamonds. At finally, kung mga processed diamonds na yung makuha natin sa treasure hunting, kung yung mga nakalagay doon na diamonds are processed and cut diamonds, ay ganito naman ang pagtingin kung yan ay excellent or good cut diamonds. Tingnan ang haba niya, ang mas mahaba na height na diamond, yan ay mas maganda kaysa ganyan na shallow cut diamonds. Kasi yung sinag ng araw ay madaling magtagos pag shallow. Pero pag siya ay ganyan, medyo mahaba konti, that is an ideal cut. Kasi babalik yung light sa ibabaw at tatama babalik sa ating mata. Kaya tayo masisilaw sa diamond. At pag deep cut, yan ang pinakamagandang klaseng diamond, yung mahaba. Kasi nagbabounce, tsaka umiikot doon sa loob ng diamonds ang sinag ng araw. Meaning to say, pag deep cut ang diamonds or medyo mahaba siya, merong time na magbabounce yung light doon sa loob at tatama yun sa iba't ibang corner ng diamonds. Kaya mas lalong magningning at lalong mas makintab tingnan at masisilaw tayo pag yan ay totoong diamonds. Sa Bisaya, yan ay tinatawag na sinaw. Nagsisinaw ang totoong diamonds. Alright, at sana ay nagustuhan niyo ang aking presentasyon ngayon. Maraming salamat sa panonood. Surigao-san, magpaalam na. And don't forget Matthew 6:33 nagsasabi na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you.